Bro, maikli ang buhay, pero bakit parang puro trabaho na lang ang ginagawa mo? Makayod ka dito sa abroad pero may saysay pa ba lahat ng ito? Ito ang kwento ng mga Pinoy na di sumusuko. Sa bawat vlog, inspirasyon ang itinuturo. Negosyo sa ibang bansa, pangarap ay abot kamay. Tambayan, ni kabayan, tagumpay ay tuloy. Karamihan sa ating mga OFW, pati na sa mga entrepreneurs dito sa abroad, araw-araw puro trabaho. Overtime, delivery dito, doon, etc. Then bayad ng bills. Pero minsan nakakalimutan nating tanungin, para kanino nga ba ang ginagawa mo? At higit sa lahat, may kabuluhan pa ba ang ginagawa mo? Alam mo kabayan, noong bagong dating ako dito sa Canada, sobrang saya ko na may trabaho na ako. Akala ko, yun na ang sukatan ng tagumpay. At noong nagkanegosyo ako, araw-araw akong abala mula sa Filipino store. Sa remittance agent na rin kami noon. May cargo box forwarding kami. Nag-try din akong mag-network marketer ng isang beauty products and supplements. Pero yun na yung pinaka first and last ko na paggawa ng network marketing. Nagtayo rin ako ng music bus, restaurant, then food truck. Hanggang sa mapunta sa bakery, hanggang delivery ng tinapay sa mga supermarket, sa mga iba-ibang lugar. At iba pa. Pero dumating ako sa point na napatigil ako. Kasi kahit lahat ginagawa ko, parang laging may kulang. Kasi ang tanong ko sa sarili ko, may saysay pa ba lahat ng ito? Alam ko marami sa mga kababayan natin dito sa abroad ang nabubuhay para lang mag-survive. Makabayad ng mga utang, lalo na yung mga bagong dating, para at least may padala nila sa Pilipinas, padala sa mga kaibigan, kamag-anak, then overtime, pero walang long-term plan, walang legacy, na parang walang meaning lahat ng ginagawa mo. Nagkakabahay yung iba. Oo, pero pag tinanong mo sila, ano ang layunin mo sa buhay? Tumatahimik sila. Bro, kailangan mong mag-reflect. Ginagamit mo ba ang buhay mo na may purpose? O puro pagod na lang? Alam ko, ito na ang right time. Build something that lasts. Magnegosyo ka. Hindi lang para kumita, kundi para magkaroon ka ng impact sa mundong ginagalawan mo ngayon. Then turuan mo ang mga anak mo tungkol sa entrepreneurship. Kahit ipakita mo lang muna paano gawin sa umpisa. Then pagkatapos noon, mag-vlog ka. Kagaya ng ginagawa ko. I-document mo rin ang journey mo dito sa abroad. Itong ginagawa ko ngayon, kabayan, alam mo, isang paraan nito para at least balang araw, kunti man ang makinabang sa kwento ng journey ko dito sa abroad. Pero alam ko, pagtanda ko, or kapag nawala na ako, makikita ng mga anak ko at mga magiging apo ko kung sino ako. Sa kapanghuli, kabayan, turo ka na rin bro sa mga kababayan nating mga Pinoy kung ano ang mga ginawa mo, paano mo nalalagpasan ang mga pagsubok mo sa buhay. Kahit nga yung mga kababayan natin na mga bagong dating. At para mas maganda, magturo ka kung paano ka nagnegosyo, kung try mong magnegosyo. Para gawin mo ring inspirasyon ng sarili mo sa mga kababayan natin. Para tayong lahat na mga Pinoy na nandito sa abroad ay umasenso. Para at least sa susunod na mga henerasyon ay mga Pinoy naman yung maghari dito sa ibang bansa, di ba? Dahil ang harap ko na ito ang tunay na kahulugan ng meaningful life, yung magkaroon ka ng meaning sa mundong ito. Ako bro, hindi lang ako basta nagdi-deliver ng tinapay o kaya nagnenegosyo ng kung ano-ano. Gusto kong ipakita na pwede ka ring magtagumpay dito sa abroad kahit maliit ang negosyo mo. Yung kahit papano, may legacy rin akong maiiwan. Hindi lang yung kwento na si Brother Joe nagtrabaho yan sa Canada, kundi ang gusto kong marinig, yan si Brother Joe. Nakatulong yan sa maraming Pilipino para matutong magnegosyo at saka umasenso dito sa abroad. Hindi lang yung natuto kabayan, sana matuto tayo at saka umasenso tayo dito sa abroad. Alam mo kasi kabayan, ito ang kalaban na naman natin kasi rito. Yung mga kababayan natin na naririto na sa abroad. Yun bang busy mindset? Yung akala mo productive ka, pero wala kang tinatayo o nagagawa sa para sa future. Pangalawa, yung paulit-ulit na sinasabi ko, yung takot mag-fail. Kaya hindi ka nagsisimula ng kahit na anong maliit na negosyo kasi takot ka eh. Laging iniisip mo na baka, puro baka. Pangatlo, yung comfort zone abroad. Yung sasabihin ng mga tao rito, stable na ako eh, bakit pa ako gagalaw? Pero kung hindi mo lalabanan yan bro,
pagdating ng araw, uuwi kang pagod at lungkot dahil wala kang naiwang legacy sa buhay mo. Alam mo bro, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magkaroon ng makabuluhang buhay. Kailangan mo lang maging intentional sa ginagawa mo, sa negosyo mo, sa legacy mo. Gamitin mo ang karanasan mo dito sa abroad para magtayo ng buhay na may saysay. Kasi ang totoo nito, ang maikli nating buhay pwedeng maging makapangyarihan kung gagamitin natin sa tamang paraan. Kaya kung nakuha mo ang mensahe ko ngayon bro, isang like naman dyan at saka i-share mo na rin ito sa kaibigan mong OFW. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay, saka sa gustong magkaroon ng saysay ang buhay dito sa abroad. At mas maganda kung mag-comment ka ng simula ngayon, gagawin kong makabuluhan ang buhay ko. Let's go! Babush!